Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating talakayan dito po sa ating bagong social media platforms, Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Informador Facebook or Meta page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Mga kabunyog, yung mga gusto ng talakayan na medyo mahaba, marami kasi nagsasabi, Attorney, patapos ka na. Patapos ka na mag-discuss, hindi ko naabot. Dito po medyo mahaba-haba ang talakayan natin. Kaya subscribe at follow na po kayo. Ito ang topics natin ngayon. Hmm? Ayon kay Congressman Leandro Leveste, namigay daw ng tig 2 million na bonus bago yung tungkol po dun sa butuhan sa budget. Pag-usapan po natin yan. Si Pulong Duterte bumuto ng no sa budget. Hindi niya raw mapapayagan ang budget na puno ng insertions at anomalya. Wow! Hipokrito itong si Pulong. Ha? Si Ted Filon, sabi niya, parang napapansin niya kay DPWH Secretary Vince Dizon. Biglang nagre-rinda, biglang kumambyo. O ganun din yung ating observation eh. Tama si Filon sa tingin natin. Pare-pareho tayo ng observations. O yan mga kabunyog, yan ang ating pag-usapan ngayon dito sa Attorney Enzo Bunyog at sa Informador. Ito, kaugnay pa dito sa 2026 national budget na pinagbutuhan, inaprubahan na, niratify na ng dalawang sangay ng Kamara, yung Kamara de Representantes o yung House of Representatives, hindi pa nga hindi nag-isang minuto, naaprubahan na ng House of Representatives ng Kamara, tindi naman. Wala na talagang inayaang magsalita, kahit isa. Ano yun? Record breaking, hindi umabot ng 1 minute, ratified na yung BICAM na approved na budget. Kaya aprobado na. Pero sabi ni Congressman Leandro Leveste, nagkabigayan daw ng 2 million na bonus, 2 million pesos kada congressman. Totoo ba ito? Totoo ba ito? Oh. Bawat congressman daw binigyan ng tig 2 million. Sabi ni Congressman Leveste. Mga kabunyog, mga kababayan, marami rin akong kakilalang congressman. Nagkikwento sila sa akin ng ganyan. Hindi itong specific na itong nangyari ngayon. Ang sinasabi ng mga congressman, may mga nakakwentuhan ako na congressman. Uso daw yan sa Kongreso, yung pamimigay ng regalo ng liderato. O siyempre ang liderato ng Kamara, ang pinaka-pinuno ng Kamara, speaker. O ang liderato ng Kamara, ano daw yan? Namimigay daw yan ng regalo sa bawat kongresista. Halimbawa, tulad niyan, Pasko. Bago mag-Christmas break, bago mag-hiwa-hiwalay para sa Pasko, namimigay ang speaker, namimigay ang liderato sa bawat kongresista. Parang Christmas. Kaya lang sa kanila, siyempre kasi, ang pinag-uusapan na regalo, hindi naman yan 10,000, 25,000. O kaya ganyan, 2 million. Ngayon, natataon na kada magbakasyon ng Pasko, bago magbakasyon ng Pasko, yan yung panahon na inaaprubahan ang budget. At dahil Pasko, namimigay din ng regalo ang liderato ng Kamara. Kaya, kumbaga, nagpapanabay. Regalo para sa Pasko sa bawat kongresista. At the same time, natataon yan sa mga panahon na yan, bago maghiwa-hiwalay, naaaprubahan ang budget. Kaya naiisip na yung binibigay na regalo, hindi lang yan pamasko, kundi regalo sa mga kongresista sa paglusot ng budget. Yan umano ay kalakaran. Pero siyempre, hindi naman yan sinasabi. Hindi na yan sinasabi. Kakatanggap ka na lang ng kumbaga nakakatanggap ka na lang ng ganyan. Ayon yan sa mga kakilala kong kongresista. Totoo talaga yan, sabi nila.
bago mag-break, o yan, may mga ganyang binibigay. Kaya itong sinasabi ni ah, Congressman Leandro Libeste, sa tingin niya, bayad yun sa mga kongresista, bribe yun, regalo sa mga kongresista sa pag-approve ng budget. Kasi inaprubahan yung budget na kahapon lang, hindi pa nga nag-iisang minuto, approve na yung budget, ratified na ng Kamara. Pero pwede ring tingnan yan na Christmas gift ng speaker o ng liderato ng Kamara sa bawat kongresista. Pwede ring pwede ring tingnan yang ganyan. Parang nagkataon na nagpanabay. Kumbaga, Pasko na, at the same time katatapos lang ng pagbutuhan sa budget. Anyway, ang isa pang sinasabi ni Congressman Leandro Liveste, linakihan daw yung budget. Hmm? Naglagay daw doon ng 10 billion sa proposed budget. Kaya parang sa mga ganyan na yan, sa mga ganyan na yan na gastusin ng Kamara. Anyway, itong si Congressman Leveste, makakakuha talaga ito ng galit ng kanyang mga kapwa kongresista. Kasi ini-expose niya yung mga ganyan, yung mga kalakaran, parang tradisyon na yan, kalakaran na. Oh, hindi na yan hindi na yan hindi ini-expose yan, hindi nilalabas yan, ay itong si nilalabas niya yang ganyan. Kaya ah, talagang talagang pagdating sa Kamara, magiging masama ang tingin sa kanya ng mga kapwa niya kongresista. Kasi may mga may mga nangyayari sa Kongreso na hindi naman na nilalabas sa publiko. Katulad niyan, yung mga pagbibigay ng regalo ng liderato ng Kamara sa mga okasyon tulad niyan, Christmas. Ang sabi pa nga nung kaibigan kong yung mga kaibigan kong kongresista, ano yan eh, yung mga pag magbe-break, oh, magbe-break ang Senado, o ang Kamara, oh, ano talaga yan, mahaba-habang break, ano yan, mayroong pabaon bago maghiwa-hiwalay ang mga kongresista. Pero yan ay hindi linalabas na sa publiko. Parang ano na yan, tradisyon na yan ng mga kongresista. Anyway, ano yan, nilabas ni Libeste yang na pamimigay ng 2 million. Hindi naman yan aaminin ng mga kongresista eh. Hindi naman yan aaminin. Hindi rin yan kasi linalabas. Kasi kung pamasko yan, ng liderato, hindi naman yan linalabas sa publiko. Kasi lalo pat siyempre hindi naman mamimigay ng pamasko yung speaker ng Kamara sa mga kapwa niya kongresista. Hindi naman yan mamimigay ng 25,000 or kahit 50,000. Siyempre, sa mga kongresista, hindi na ang 2 million, ang 2 million, maliit pa nga yan sa mga pinag-uusapan. Nakita naman natin yung pinag-uusapan, lalaki ng mga budget. Kaya, ito, na yan, yung sinasabi na yan ni Congressman Leandro Libeste. Ito mga kabunyog, itong si Pulong Duterte, bumoto siya ng no. Bumoto siya ng no dito sa 2026 budget. Inaasahan naman yan na buboto siya ng no kasi syempre, oposisyon siya eh. Kahit yung mga kasamahan niyang mga senador, sila Marcoleta, sila Robin Padilla, mga no yan, ang boto niya no. Kaya pagdating sa Kamara, syempre no rin sa budget itong si Pulong. Kaya lang, alam naman natin, ang pagboto ng mga yan no, hindi naman dahil ayaw nila ng kalakaran na yan. Bumoto yan ng ganyan, sinasabi nila mga insertions, kung ano-anong issue. Bumoto yan ng ganyan dahil hindi sila ang manginginabang sa ganyan. Pero nung panahon ni Duterte, ng kanilang ama, nung panahon na sila naman ang nasa administrasyon, ay yan, pabor sa kanila yan. Kahit yung mga
confidential funds na yan, unprogrammed appropriations, yung mga insertions na yan, sila nga, ang dami nilang insertions eh. Oh. Kasi ito yung pagkakasabi ni Pulong Duterte, how can we restore the people's trust if we repeat the same circus that was done in the last 2025 budget? Wow. Sumulat pa si Pulong Duterte, no? In relation to today's session, this representation would like to manifest as no vote on the transmitted bicameral conference committee report for House Bill number 4058 or the General Appropriations Bill for fiscal year 2026. Wow. Nirehistro talaga ni Pulong ang boto niya, no? Ang sabi niya, paano daw maibabalik ang tiwala ng taong bayan kung uulitin lang yung circus ng ginawa sa 2025 budget. Tinutukoy niya mga insertions. Kaya lang yun na nga, si Pulong hindi naman kontra sa insertions. Ang track record nila Pulong, ngayon lang naman yung kumontra sa mga ganyan, mga insertions. Kasi hindi sila manginginabang. Pero nung panahon, sila ang nanginabang sa mga insertions, yan, pabor na pabor kila Pulong yan. Kaya masasabi nating ipokrito tong si Pulong at saka ang mga Duterte. Kala mo kung makapagsalita ngayon, talagang para sila sa makabayan na budget, para sila sa totoong budget na para sa bayan. Hindi. Ngayon lang naman sila nagbabanggit ng mga ganyan na. Dapat daw ang budget totoo, transparent. Wala daw dapat mga insertions. Wala daw dapat yung mga unprogrammed funds na yan. Sus naman. Ay bakit noon? Nanginabang kayo ng nanginabang dyan sa mga insertions at unprogrammed funds. O tapos ngayon, hindi natin sinasabing matino tong budget na to ng 2026. Hindi natin sinasabi yan. Kaya nga ako sa mga talakayan ko, sinasabi ko rin naman, ito talagang 2026 budget, ganun pa rin. Kaya lang, yung makita mo si Pulong na bumoto ng no at magsalita ng akala mo napakalinis niya pagdating sa budget, akala mo maganda ang paninindigan niya at record sa budget. Hindi. Nung panahon niya ng kanyang ama, yung last 3 years ni Duterte, 2019 to 2022, congressman si Pulong, ilan ang kinuha niyang budget? 51 billion. Inano mismo yan, kinumpirma mismo yan ng yumaong dating DPWH Yusek Catalina Cabral na ganun nga talaga, 51 billion. Sa isang district lang yan. Inamin din naman ni Pulong yan na ganun nga kalaki ang budget niya. Ang sinasabi niya lang, bakit? Mayroon bang anomalya doon? Wala naman. Kahit tingnan nyo yung pondo na yan, nagawa talaga yan. Hindi yan ghost projects. Yun ang tinitindigan niya. Sabi niya, walang ghost projects doon. Pero, yung makatanggap ka ng 51 billion na para sa 3 taon at sa isang distrito lang, sa distrito mo lang, ay yan pa lang. Alam na nating yan, napaboran ka kasi presidente yung ama mo. Tapos ngayon, hindi siya napapaboran, hindi sila napapaboran dahil hindi sila kagrupo sa administrasyon. Pero tapos kaya ngayon kumukontra siya sa budget at sasabihin niya no siya kasi hindi niya raw mapapayagan ang budget na puno daw ng mga insertions at anomalya. Wow. Pokrito ka, Pulong Duterte. Sabi nga sa Billionaire News Channel, yung DPWH leaks, taong 2020 lang taong 2020. Sa nakuhang dokumento ng Billionaire News Channel, tinawag nilang DPWH leaks. Sumulat pa si Sara Duterte kasi mayor siya noong Davao, 2020 yun eh. Sumulat siya sa DBM para mag-submit ng wish list. Yung kanyang mga gustong project sa Davao City, 16 items na road project sa Davao City worth 1 billion. Tapos ganun din siya si Pulong, may sinabmit din. Pati nga si Harry Roque, presidential spokesperson, pero mayroon ding sinabmit. Ang tawag doon, insertions ng sa NEP pa lang yun NEP. Kasi ang DBM noon, syempre hawak din ng kanyang ama ni Digong.
Ibig sabihin nung panahon nila na sila yung nasa gobyerno, nasa administrasyon, ang dami nilang insertions. Swapang sila sa insertions. Tapos ngayon yun ang kukontrahan ni Pulong, insertions. Tama naman talaga, dapat labanan ng insertions. Pero kayo mga Duterte kontra kayo sa ano, kaya sabi ni Pulong ano, no no daw siya sa ano. Ganon din itong sila Marcoleta sa Senado. Ganon din itong sila no, Robin Padilla. Kala mo biglang naging mga makabayan pagdating sa budget ngayon. Bumuto ng no. Hmm? Tayo, ano rin tayo, sa mga talakayan ko sinasabi ko, marami ring hindi maganda sa budget sa 2026, naulit din talaga. Marami ring mga naulit na mali. Oo. Pero tayo noon pa, kontra tayo sa mga ganyan. Hindi tulad nitong nila Marcoleta, nito nila Rubin Padilla, nila Bongo, nila Bato de la Rosa. Oh, kahit yang si Amy Marcos, kahit pa si ano, si ah itong si Pulong. Oh, ano yan eh, mga ipokrito yan eh. Nung panahon nang hinabang sila diyan, yes sila sa mga budget na may insertions, sa mga budget na may confidential intelligence funds. Panahon nga ni Duterte ng kanilang ama, ilan ang confidential at intelligence funds ni Digong? Eh di ba 4.5 billion din bawat taon? Hindi, kaya nga hanggang ngayon hindi naaalis yun. Panahon pa ni Duterte nandiyan na yan. Bakit mo ah, tutuligsain yung ano, yung confidential intelligence funds ngayon samantalang yung ama mo nung panahon mayroon din ganyan, 4.5 billion din confidential at intelligence funds. Kaya walang walang kredibilidad, walang integridad itong sila Pulong, ipokrito. No daw siya sa budget dahil ang dami daw insertions. Ay, ito, mga kabunyog, mga kababayan, si Ted Filon nakapansin. Hmm. Sabi ni Ted Filon, ito. Sabi ni Filon, pansing mailap na si Vince Dizon ngayon. Napansin ni broadcast journalist Ted Filon na tila umiilag sa publiko si DPWH Secretary Vince Dizon nitong mga nakaraang araw. Taliwas sa dati nitong pagiging madaling lapitan at laging available sa media. Ayon kay Filon, maaaring may pinagdadaanan ang kalihim kaya pansamantalang naging mailap. Biro pa niya, dati raw ay 2-5 si Dizon. Isang termino na ang ibig sabihin ay laging nandoon na tandang sumagot pag kailangan. Ngayon anya, tila umiiwas muna ang kalihim at nais umano nitong mag-detox. Dagdag ni Filon, kung siya raw ang nasa kalagayan ni Dizon sa gitna ng mga kontrobersya, mahirap magsalita, lalo na kung may mga bagay kang gustong ilahad ngunit may kailangan sunding script. Aminado si Filon na isa lamang ito sa posibleng interpretasyon ng publiko at hindi raw siya masyadong binibigyang diin ang script. Ngunit kapansin-pansin pa rin ang panahimik ng kalihim sa kasalukuyan. Na-discuss ko na rin ito minsan. Napansin ko rin yan. Nung una, nung inappoint si Vince Dizon bilang secretary ng DPW, makita mo yung ano niya, passionate siyang masyado. Akala mo nga walang kapaguran, punta dito, punta doon. Pagka pinuntahan niya yun, ini-expose niya kaagad. Ano tong proyekto na to? Sinong kontraktor nito? Sinong congressman? Kaninong ano to? Sinong proponent nito? Ganon. Kaya sasaludo ko kay Vince Dizon noon eh. Wala siyang makikita mo wala siyang rinda. Talagang pag binisita niya, ini-expose niya kaagad. Oh, itong project na ito, ganito ang halaga nito. Pero tingnan niyo, may nakikita ba kayo na ginawa? Wala, ghost project to. Kahit nga may media, nililikturahan niya yung mga officials ng DPWH. Ganun katindi si Vince Dizon noon. Ay ngayon wala na, biglang tahimik. Anong nangyari? Nangyari, ha? Noon nga, maraming bumibilib kay Vince Dizon. Sabi, mukhang magaling to, pwede itong pang senador, pwede pa nga itong pang vice president. Mayroon na nagsasabi, pwede pang president si Vince Dizon, ang galing. Hindi, sa totoo, mayroon ka mga ganun, di ba? Kaya lang ngayon, napapansin ni Ted Filon, parang naiba si Vince Dizon ngayon, tahimik. Ha? Kaya nga sinasabi ko na malamang yung paghingi ni Congressman Leandro Libeste ng kopya ng budget, mga projects at saka mga proponents,
Yung pagpunta kay UC Cabral, malamang talaga may go signal yan ni Vince Dizon. Oh. Kasi nga, nung una, malinaw si Vince Dizon para pa sa transparency eh. Makikita mo para sa transparency. Parang wala siyang kinakatakutan at pinag-aalangan. Pero nung bandang huli na bago eh. Mukhang ano na, kumbaga sa panahong ito, ano na ang administrasyon, mayroon ng desisyon sino yung tutuluyan, sino yung poprotektahan. Kaya kumbaga, marami na kasi, gumalaw na kasi yung mga politiko eh. Halimbawa, sila Chis Escudero, malamang nakiusap na yan. Oh, marami na. So, mayroon diyang makukulong, mayroong tutuluyan diyan, pero mayroong papalibrihin diyan. Napansin din yan ni ni Senador Ping Lacson na parang nagiging selektibo. Yung pag-iimbestiga ng ICI, ah, yung pagsampa ng mga kaso, kahit sa mga opisyal ng gobyerno na dating maiingay, talagang binabanatan kung sino man ang dapat banatan. Doon kitang-kita mo, parang walang pinipili, managot ang lahat ng sangkot. Eh ngayon bigla, nagre-renda eh. Nagre-renda. Kahit si Vince Dizon, makikita mo yung pagrenda niya. O biglang nagbakasyon pa sa Paris, France, ngayong Kapaskuhan. Ha? Kaya ano ito, dapat sana si Vince Dizon, yung dati niyang ginagawa, agresibo, talagang yung sinasabi ng presidente na linisin mo ang DPWH, makikita mo sa kanya ginagawa niya eh. Kaya lang ngayon parang bigla nagrenda, naging tahimik, hindi na ganun kaanong sabi nga ni Ted Filon, hindi mo na ma-interview agad-agad. Ha? Dati walang panahon, pag tinawagan mo, walang pag-aalangan, sasagot. Eh ngayon, baka umiiwas na, baka may mamasagasaan siya. Kailangan niya munang kumuha ng clearance kung kanino man. Titirahin ko ba to? Anong ano dito? Pwede ko ba tong anuhin? Medyo ano. Pero sayang, kung yung dati niya sanang ginagawa, ganun siya, ito yung magpapataas ng rating ng administrasyon eh. Ito yung magpapataas ng rating. Yung mga ganyan. Kasi sa kanya yung ahensyang grabe yung corruption doon nakasentro eh. DPWH. Nung pag-upo niya, linagay nga siya diyan dahil nga para linisin ang departamento. Kaya nga, yan ganun naman yung ginawa niya. Umikot siya kaagad, pinuntahan niya yung mga iba't ibang mga lugar. Eh ngayon, baka ano na siya, hindi na makapunta sa mga rehiyon, sa mga ano, papayag ba siyang halimbawa, lumabas ngayon yung mga flood control projects, mga insertions ng mga Villafuerte sa Camarines Sur. Kaya niya bang puntahan 'yon? Kaya niya bang puntahan 'yon? Lumabas na 'yan sa Billionaire News Channel. Insertions ng mga Villafuerte, 4.6 billion. Pwede niya bang puntahan 'yon para tingnan kung kumusta 'yon? Mukhang hindi na kayang gawin 'yon ngayon ni Vince Dizon. Hindi niya na yung mga nauna, oo, pero ngayon hindi na. Ano sa tingin niyo? Mukhang tama si Ted Filon, ano? Ha? Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyo.